Good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam the Filipino Channel, ang inyo pong lingkod. So today is December 23, 2025. At tayo ngayon nagpupunta dyan sa may SNR membership shopping sa may Bacoor Boulevard po yan. Molino 2, Molino 2, Bacoor, Cavite. At dadalhin po natin sa may Manila Pavilion Village sa may Niyog 2, Bacoor, Cavite. Ano to? Nilog 2, Bacoor, Cavite. Okay po, so magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Yan, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. Wala pa silang maibigay na timeline dahil sa ngayon ay nakikipag-coordinate pa sila doon sa mall. Yung inireklamong lugar naman o daanan ng mga commuter, sinubukan nating daanan yan mula doon sa walkway hanggang sa footbridge na karugtong ng isang mall. Inabot tayo ng 5 minuto. Pero mas mahaba pa siguro yung oras na pupunuin dyan kung ikaw ay, let's say, for example, may mga bisbis na mabibigat na gamit o kaya naman ay may edad na. Araw-araw mahaba-haba ang nilalakad din mula MRT North Avenue Station patungo sa isang mall sa North EDSA kung saan siya nagtatrabaho. Araw-araw din yan dinaraanan ang mga bagong daan na nasa pagitan ng ginagawang mall extension at ng konstruksyon ng MRT 7. Ikaw naman na mamili ng regalo sa mall, nahihirapan rin tumawin. Kasi kung may mga lubog-lubog ba yung mga tanggal-tanggal na bato, gano'n. Naiipon din ang tubig sa ilang bahagi ng kalsada tuwing umuulan. Nakakahati lang, malayo yung mga lakaran namin, pag tag-ulan pa, medyo mababasa po kami. Ayon sa grupong Lawyers for Commuter Safety and Protection, responsibilidad ng kontraktor ng proyektong MRT-7 na siguraduhin ligtas at maayos ang daanan sa lugar habang ginagawa pa ang proyekto. Taong 2027 pa ito inaasahang maging operational. Contractors obligation na alam nilang tagal yan paggawa ng runway, dapat nilang kaagad nila yan mga maaring magdulot na inconvenience sa mga tao. At ang DPWH, may ginantin yan at yan subway ay project of the OTR kasama yun. Inanunsyo naman ng DOTR ngayong araw na magpapatayo sila ng covered walkway na magdudugtong sa dalawang mall. Iko-connecta rin ito sa common station para sa mas madali at tuloy-tuloy na access sa MRTC, LRT1 at MRT7. Nagsagawa na ang MRTC ng inspeksyon sa kasalukuyang walkway. Naglagay na rin ng temporary cement slab sa mga bahaging mabilis bahain para sa mas ligtas na pagdaan ng mga commuter tuwing umuulan. Hindi yan, December 24 na bukas, kaya inaasahan ngayong gabi uuwi yung mga nagtrabaho pa o pumasok pa sa trabaho ngayong araw. Kaya silipin natin yung sitwasyon dito sa North Luzon Expressway. Dito sa Balintawak Toll Plaza, umabot na sa Balintawak ang pila ng masasakyan sa mga toll booth. Mula sa aking pinatatayo at Adrian, hindi na rin matanaw yung dulo ng pila. Sa Mapulang Lupa, Valenzuela, mabigat na rin ang daloy ng trapiko sa northbound papuntang Bulacan. Slow moving naman ang mga sasakyan sa southbound o yung papuntang Maynila. May build up naman ng mga sasakyan pagdating sa Mindanao Toll Plaza. Samantala, maluwag ang daloy ng trapiko sa Ligtong Kawayan, Taang Bridge at San Fernando Interchange. Sa South Luzon
Quezon Expressway naman o EXIT, may build up na ng traffic sa Calamba exit. Mabagal din ang usad ng mga sasakyan mula Alabang papuntang Maynila. Moderate naman ang traffic mula Maynila papuntang Alabang. Heavy traffic naman ang nararanasan sa Star Tollway na umaabot ang pila hanggang sa may Santo Tomas exit. Habang slow moving naman ang mga sasakyan mula Batangas pa northbound o yung papuntang Maynila. Heavy traffic din sa southbound ng Basilan exit na umaabot hanggang San Juan City. Maluwag naman ang northbound lane sa naturang bahagi. Samantala, ngayong araw din inanunsyo ng DPWH ang paunang schedule ng EDSA rehabilitation na mag-uumpisa sa December 24, 11 p.m. Kasama dyan ang mga lugar na magkakaroon ng concrete reblocking work at asphalt overlay. Maglalabas naman ng updated repair works ang ahensya para naman sa December 28 hanggang January 5. Adrian? Hindi yung doon naman sa covered walkway uli, bukod kasi sa inconvenience, ang issue rin ay safety. Nakita natin medyo madilim. Paano yun i-address din ng mga otoridad? Actually, sa ngayon, Adrian, pinagpaplanuhan pa, pero kasama yan sa plano. Bukod dun sa pagkukumpuni sa mismong walkway, ang isa rin sa kanilang pinag-aaralan ay pagpatayo ng mga ilaw din doon. Kasama rin yun, Adrian, kasi marami doon sa mga nakausap nating computers, natatakot nga na araw-araw silang dumadaan doon. Yung iba, kagaya ng nabanggit doon sa interview kanina, ay tinatago nga yung cellphone at pinipilisan na lang nilang paglalakad doon sa bahaging ng Adrian. Okay, maraming salamat. Tatlo patay matapos matalbos ng truck ang isang kotse sa bahagi ng South Pagpensang madaling araw. Ayon sa PNP Highway Patrol Group, bumabaybay sa northbound lane ng SLEX ang kotse na may dulang 6 na magkakaanak. Bigla umano itong nagmenor at lumipat ng lane malapit sa rampa ng skyway. Nabangga ito ng nakabuntot na truck at nakalagkan pa ng ilang metro sa lakap ng santupan. Isinugod sa ospital ang mga sakay ng kotse, pero 3 sa kanila ang namatay habang ginagamot. Hawak na ng mga otoridad sa Santa Rosa, Laguna ang truck driver. 2 araw bago ang pag-uumag, maluwag na sa ilang grocery at palengke. Taliwas sa sitwasyon noong nakaraang weekend. Live mula sa Farmers Market sa Cotabato City, nagpapatrol si Darius Sarmiento. Darius, anong dahilan ng pagbawas ng mga mamimili dyan? Adrian, ayon sa ilang mga posibleng aslan sa ating mga kababayan ay maaga pa lang nakapamili na para maiwasan ang last minute na Noche Buena shopping. Napiling mag-grocery ng balikbayan na si Richie kasama ang kanyang mga anak ngayong Martes hapon. Ano niya, ngayon lang siya nagkaroon ng panahong makapamili para sa kanilang Noche Buena. Hindi naman sa tao siguro kapag hindi mo mamili. Kasi last minute na parang bukas na luto, di ba? Si RJ naman, ngayon lang muli magpapasko sa Pilipinas matapos ang 7 taong pamamalagi abroad. Tiniyapuhan niya ang oras na kaunti ang pamimili para mabilis matapos ang grocery. What I did is, ganitong oras para medyo live, di ba? Pick up po, grab po. Ayon sa pamunuan ng supermarket, buksulang ang kanilang customers kapag umaga at oras na ng gulitan. Sinigurado din nilang pasok sa suggested retail price ang mga produkto ng pasto ay bagong 30% ng ang nababalot sa malaking bahagi po ng ito. Pero posibleng sa nila na naging pangaramdaman yung pagbaba ng temperatura dahil sa pagkikera. Ang good news naman po, walang inaasahan sa mga panahon o bagyo sa ating bansa habang matapos na ang 2025. Patuloy pa rin ang special weather at nakasahan ng dahil sa northern zone, ang bakas na umaga, ang lamig sa bago ng yung pag-ibig sa mga region market at 6.4 sa kapitulan ng Aurora. Sa report warn natin ng November natin para bukas na nag-storm Magtanong ko lang po, yung mga, may dala po kayong ulam na hindi nakasara? Ano to? Chicken po. Nakasara po? Nakaplastic po? Naka-package niya. Amoy kasi.
Ito oh, dito. Nasa ano? Box. Garlic parmesan po yan. Oo nga. Aamoy ko nga rin, gutom ka ba kuya? Hindi naman po. Package naman siya na kaayos. Dito yung kapatid ko nag-work. Urgent I-review na daw yan, Lupa. Hindi ko din siya makikita. Hindi ko pa nakikita. So, na-drop na natin sila. So, maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna. Pansamantala po. This is John Parenda, Filipino Channel, ang inyong pagpapaalam po.